Magandang araw po sa inyong lahat. Isang bagong reaction video na naman po ngayon po ang ating gagawin. Mula po ito kay Historiador. Ang title po nito, China at Pinas delikado na. Germany, Canada nagpadala na ng puwersa sa Taiwan. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ni Historiador, nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. And don't forget to subscribe din sa aking channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng gantong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Ito na, mga kaalyadong bansa ng Amerika tulad ng France at United Kingdom ay nagdaos ng mga operasyon sa karagatan ng Pilipinas. Isang babala ba ito para sa China? At barko ng China at Pilipinas nagbanggaan na. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Dalawang barkong pandigma ng Germany ang nag-aantay na lang ng utos mula sa Berlin at sisimulan na ang kanilang gagawin sa Taiwan Strait. At ang kanilang commander ay nagbigay ng nakakabahalang mensahe na magdudulot ng tensyon sa Beijing. Yari kayo ngayon. Habang ang US at iba pang bansa tulad ng Canada ay nagpadala ng mga barkong pandigma sa Taiwan Strait. Ano ito? Nako, mukhang simula na. Mga kahistoryador, kamakailan nagdaos ng mga operasyon ang mga hukbong pandagat ng France at Estados Unidos sa karagatan ng Pilipinas. Layunin ng mga pagsasanay na ito na palakasin ang kanilang kakayahan sa pagtutulungan at suportahan ang ideya ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Dapat lang. Kasama sa mga barko ang USS Dewey ng US Navy at ang FS Britain ng French Navy. Sa mga aktibidad, nagpatuloy ang formation sailing at pinagsamang komunikasyon na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa mas mahusay na pakikipagtulungan sa dagat. Isipin mo bakit dyan sila nagagawa ng ganyang exercise, di ba? Dahil nga po talaga, meron talagang merong sigalot dyan, no? Merong nanggugulo dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo na kung sino, syempre yung China. Kaya dapat ipakita po talaga yung puwersa dyan sa, sa West Philippine Sea. Ayon kay Vice Admiral Fred Kacher, ang mga hakbang na ito ay nagpapalakas sa kanilang kakayahang harapin ang mga hamon sa rehiyon, lalo na sa gitna ng matagal ng alitan sa teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China. Yes. Sa kabila ng mga tensyon, patuloy ang mga pagsisikap ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa mga pinag-aagawang lugar sa dagat. Sa kabilang banda, noong Biyernes, muling inihayag ng China ang kanilang plano na gumawa ng Strong Act upang suportahan ang mga pag-aangkin sa teritoryo kasunod ng mga balita na maaaring mag-deploy ang Pilipinas ng isa pang malaking barko ng Coast Guard sa South China Sea. Isipin mo, pangalawang barko pa lang yan na talagang inano natin dyan sa West Philippine Sea, sa teritoryo natin. Pero naaalog ang China sa ginagawa po ng Pilipinas. Paano na lang po talaga kung tayo ay nagkalat na po talaga dyan sa West Philippine Sea, kung talagang marami na po tayong inilagay ng mga barko po natin na naka-station sa mismong West Philippine Sea sa mga teritoryo natin. Ano na lang kaya ang iiyak na naman ng China? Ayon sa isang think tank mula sa Peking University, balak ng Pilipinas na ipadala ang BRP Melchor Aquino, isang 318 PAA na Coast Guard cutter sa Sabina Reef.
kung saan naroon din ang BRP Teresa Magbanwa. Ang Sabina Shoal na bahagi ng Spratly Islands ay may layong 75 miles mula sa Palawan at isa sa mga pinakapinagtatalunang lugar sa rehiyon. Dito, ang Pilipinas ay nagpadala ng Teresa Magbanwa noong Abril, matapos ang mga ulat ng pagkasira ng coral sa lugar. Inakusahan ng China ang mga kaalyado ng US na ginagamit ang mga barko upang ipagtanggol ang kanilang mga pag-aangkin, na katulad ng ginawa nila noong 1999 sa Second Thomas Shoal. Ngunit ayon kay J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, ang layunin ng Teresa Magbanwa ay upang ipaglaban ang pambansang interes ng Pilipinas at hindi sila masyadong nababahala sa mga komento ng China. Alam na alam naman natin na ang mga sinasabi talaga ng China ay black propaganda lang po talaga lahat yan. Walang bearing, kumbaga walang sustansya yung kanilang sinasabi, puro paninira. Kasi po lahat ng ginagawa nila at sinasabi nila ay taliwas po talaga. Sila ang gumagawa ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea at hindi tayo. Kaya wag po sana tayong magpa-apekto sa sinasabi ng China. Sa kabila ng mga tensyon, patuloy ang Pilipinas sa kanilang mga hakbang upang protektahan ang kanilang mga karapatan sa Escodas Shoal. Sa pahayag ng Global Times, isang tabloid na pag-aari ng Estado ng China, tinanggal ang Deputy Director ng Institute of Maritime Strategy Studies na si Yang Xiao, na inaasahan ang posibleng mga issue sa Sabina Shoal. Binanggit ni Deputy Director Yang Xiao ang patuloy na pangangako ng China na hindi hahayaang malusutan ng Pilipinas ang shoal, at ipinahiwatig na ang China ay hindi papayag sa anumang hakbang na magsisilbing pagsalakay tulad ng pagpapadala ng pangalawang malaking patrol vessel. Pagsalakay agad? Grabe talaga tong Chinang to. Lahat na lang talaga ibinibintang sa atin. Bakit ganun? Wala naman tayong ganung ginagawa. Nagre-resupply mission lang tayo at kung anong mga activity dyan sa West Philippine Sea. Bakit pagsalakay ang nasa utak nila? Eh sila nga ang nananakit. Sila ang nangaharas dyan sa West Philippine Sea. Baliktad. Dapat tayo yung nagsasabi ng ganun siguro, no? Upang palakihin ang lawak ng floating platform. Sila nga itong nagpapalawak ng artificial island eh. Tayo ba meron bang artificial island? Wala. Isipin nyo yun. Sila yun, hindi tayo. Sa atin ibinibintang yung mga ginagawa nila. Binabaliktad talaga tayo. Nako, walang Diyo. Ang pagpapadala ng Pilipinas ng Teresa Magbanwa ay nagpapakita ng pangmatagalang pangako ng Maynila na labanan ang di matuwid na pananakop ng China sa Sabina Shoal. Sabi ni Ray Powell, direktor ng inisyatiba ng Sealight ng Stanford University sa Newsweek. Habang ang Chinese Coast Guard ay nananatili sa malapit sa shoal sa mga nakaraang linggo, ipinakita ng data ng pagsubaybay sa mga barko na ang 541-foot CCG 5901 ng China, ang pinakamakapal na barko ng mga Coast Guard sa buong mundo, ay inaasahang darating sa shoal hanggang August 3. Tignan mo, sila talaga yung dumudumog dyan malapit sa ating teritoryo. Tayo ay iilan lang ang mga nakadeploy sa ating teritoryo. Samantalang sila, napakadami. Sila nga mismo yung nagbabantay sa teritoryo natin. Kumbaga, 24/7. Nandiyan sila. Tayo ay halos kulang nga ang ano natin dyan, yung nakadeploy. Yung mga nagbabantay. Ito't may paparating pa pala sila. Isipin nyo yan. Kaya hindi po talaga maling-mali po talaga yung sinasabi po nila sa atin at naaalog sila dahil doon sa i-deploy nating pangalawang barko nga daw na sinasabi nila. Baliktad, sila po talaga ang dapat o tayo dapat talaga ang nagsasabi ng mga sinasabi nila dahil sila talaga yung nagkalat dyan sa West Philippine Sea.
Ayon kay Powell, ang CCG-5901 na kilala bilang monster ship ay umalis noong unang bahagi ng nakaraang linggo pagkatapos na mahigit 30 araw sa nasabing lugar, kung saan ito ay nasa 2,400 talampakan lamang mula sa kanyang Philippine counterpart. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, isang iba pang barkong Chino ang pumalit sa posisyon ng barko pagkatapos nito. Isipin nyo, no, shifting sila, no? Parang talagang tinatrabaho po talaga ang ating teritoryo ng China. Ganyan po ang galawan po talaga nila. Kaya sana po magpasama na po tayo sa US para maalog naman po talaga ang China at talaga po magpulasan po sila dyan sa West Philippine Sea. Hanggat wala po talagang kasama ang Pilipinas na maglalayag dyan sa West Philippine Sea, ang magro-remission dyan sa ating mga teritoryo ay hindi po aalis ang mga Chinese vessel dyan sa ating mga teritoryo. Nakipag-ugnayan ang Newsweek sa Chinese Foreign Ministry at Philippine Coast Guard para sa kanilang panig hinggil sa nasabing issue. Mga kahistoryador, sa kaparehas na balita noong Lunes, naganap ang isang nakakabahalang insidente sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kung saan ang mga barko ng Pilipinas ay nagtamo ng malubhang pinsala matapos ang mga banggaan sa mga sasakyang pandagat ng China. Tayo ba ang dapat katakutan ng China? Isipin nyo yan. Diba yung reklamo nila dahil sa pangalawang barko, yung Teresa Bagbanwa natin na na barkong i-deploy. Eto nga, sila dapat ang katakutan. Sila ang nangbabangga, sila ang naninira ng barko. Isipin nyo, butas yung ating barko na yan. Dalawa yan. Ganyan ang ginagawa ng China. Binabaliktad talaga tayo. Sila tong talagang may pa-aware na mangharas, hindi tayo. At tayo ay, kumbaga nasa diplomasya tayo. Maling-mali talaga ang bintang ng China. Kung tutuusin, tayo dapat ang nagkakaso sa kanila. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa paligid ng Sabina Shoal, isang lugar na puno ng tensyon at pag-aagawan sa teritoryo. Tama. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpakita ng agresibong aksyon ang China sa bahaging ito. Sa unang banggaan, bumangga ang isang Chinese vessel sa BRP Bagakay ng Pilipinas na nagdulot ng pinsala. Sa ikalawang banggaan, nagkaroon ng malaking butas ang isa pang barko, ang BRP Engano, Grabe. na nagdulot ng pagkasira sa makina nito. Habang ang mga Pilipinong mangingisda at mga tauhan ng Coast Guard ay nag-aalala sa mga aksyon ng China, inakusahan naman ng tagapagsalita ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na kumilos ng hindi profesional. Isipin mo, tayo pa talaga yung nareklamo nila. Sila pa tungangaw ng ngaw-ngaw. Sila na tong nang bangga sa atin. Sila lang nang butas ng ating barko. Tayo pa rin pala ang may kasalanan. Grabe talaga tong China. Wala na po talaga tayong masabi, no? Binabaliktad tayo. Siguro yung mga nagtatype dyan sa harap yung habang nagsasalita, hindi ba may mga translator dyan? Siguro natatawa siguro sila dahil sa kalokohan ng China. Dahil syempre alam din nila yan talaga na ang China talaga ang may kasalanan sa lahat-lahat ng yan. Mismong video nila, galing sa kanila mismo yung video na yon na napanood natin. Sila talaga ang bumangga sa atin at hindi tayo ang bumangga sa China. Na nagresulta sa mga banggaan. Tila binaligtad pa ng China ang pangyayari. Tama. At tayo ang may kasalanan. Ngunit sa kabila ng mga pahayag ng China, mariing itinanggi ng Pilipinas ang kanilang mga akusasyon. Correct. Na nagpapakita ng determinasyon na ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa mga pinagtatalunang karagatan. Unang-una, hindi talaga tayo gagawa ng opensiba laban sa China. Malaking kalokohan yun. Unang-una, napakalit nating bansa. Ang laki nilang bansa. Mayamang bansa sila, marami silang barko. Tayo kulang-kulang. At hindi tayo ang mag-e-escalate talaga ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Kasi kung tayo yan, noon pa dapat. Diba lagi natin sinasabi sa akin, gumanti man lang tayo, water cannon, ganyan-ganyan. Pero hindi ganito yung galawan, no?
sa dinaan-daan ng panahon talaga, sa dami ng mga panahon na dumaan. Ngayon pa ba na tayo ay gagawa ng ganyan? At kitang-kita naman sa video na sila talagang bumangga sa atin. Kaya hindi dapat na binabaliktad tayo ng China. Kaso nga lang ganun talaga pag-uugali nila, may mga saltik talaga yung mga yun. Tila dumagdag na naman ito sa mahabang listahan ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at China na nag-ugat sa mga pag-aangkin ng China sa South China Sea. Sinabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, na ang mga aksyon ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya ng China. Tayo na naman ang lumabag sa soberanya ng China. Lagi na lang tayo. Samantalang sila yung dumadayo sa atin. No? Ang layo-layo ng China, isipin nyo, no? Teritoryo daw nila yan. Grabe. Tayo dapat ang nagtataboy sa kanila, sila yung pumapasok sa teritoryo natin. Sila yung trespassing. Tayo pa daw talaga ang lumabag. Krong-krong talaga tong mga mga Chinese na to eh. Idinagdag niya na ang China ay magpapatuloy sa mga determinado at mapuwersang hakbang upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa karagatan. Sino nyo, mapuwersang hakbang, talagang mananakit talaga sila at maninira sila ng barko. Ganyan ang galawan ng China. Kaya dapat po talaga, lagi po natin sinasabi, uulitin ko na naman, magpasama na po tayo sa US. Hindi po tayo gaganyanin ng China kapag kasama po natin ng US. Tanggalin na po sana natin yung ego natin. Hindi po talaga natin kakayanin ng China. Isipin nyo, kung laging tuwing maglalayag ang barko natin, lagi na lang babanggain ng China at mabubutas ang barko natin, mauubos ang mga barko natin. Alam naman po talaga natin na kulang po tayo at iilan lang po talaga ang mga barko natin. Paano kung lahat po yan ay madamage? Wala na po tayong ipanglalayag dyan sa West Philippine Sea. At kung hindi na tayo makakapaglayag dyan, hindi na po talaga natin mamamonitor ang ating teritoryo. Baka sasamantalahin ng China yan at hihigupin na nila lahat ng langis dyan, ng methane gas, kukunin na nila lahat ng likas na yaman dyan sa ating teritoryo hanggang sa wala na pong matira sa atin. Real talk yan. Sana pag-isipan ng mabuti ng ating gobyerno ang galawan dyan sa China, ay sa West Philippine Sea, kasi iba talaga ang galawan na talaga ng China. Talagang maninira na po talaga sila ng barko. Pisikalan na po talaga yung ginagawa nila sa atin. Kasi alam po talaga nila na hindi naman po ganun karami ang barko natin. At alam na alam po talaga nila na hindi po tayo papalag talaga ng pisikalan. Pero sana talaga kahit unti naman pumalag-palag naman tayo. Kasi noong araw pa, ang tagal na. Ang tagal na po natin nagre-react dito. Ang tagal na po tayong ginaganyan ng China. Nawiwili na po sila. Natotolerate na po sila. Kumbaga nagmumukha na po talaga tayong kawawa dito. Kahit sana man lang pumalag po talaga tayo sa ginagawa to ng China sa atin. Huwag po sana tayong matakot. Nasa tama po kasi tayo eh. Alam ng Diyos na tayo ang nasa tama. Tayo ang inaapi ng China. Inakusahan ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas na pumasok sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot at sinadyang bumangga. Gayunpaman, tinanggihan ng Philippine National Security Council ang mga pahayag ng China na nagsasabing ang BRP Bagakay ang tinamaan ng mga barko ng China at nagdusa ng minor na pinsala. Tama. Siyempre, hindi talaga aamin ang China rito. Kailan ba sila umamin sa kasalanan nila? Tama. Isipin nyo, galing yung video na yon, yung hindi naman sa atin galing yung video na yan eh. Video na yon galing pa sa kanila. Kitang-kita sa video, hindi magsisinungaling mga mata natin. Kitang-kita natin, sila ang bumangga sa atin, hindi tayo ang bumangga sa kanila. Mga hunghang tong mga to. Sa kabila ng mga tensyon, ipinagpatuloy ng mga tripulante ng Pilipinas ang kanilang misyon sa Spratly Islands. Mga kahistoryador, sa kabilang banda, dalawang barkong pandigma ng Germany ang kasalukuyang naghihintay ng utos mula sa Berlin. At ang kanilang commander ay nagbigay ng nakakabahalang balita na maaaring sila ang unang mga barkong pandagat ng Aleman na dadaan sa pinagtatalunang Taiwan Strait sa loob ng mga dekada. Nako, eto na.
Napakatinding bansa to. May ano to, may history to. Talagang ano yan, palaban ng Germany. Pag dumaan sila sa Taiwan Strait, bubulihin kaya sila ng China. Tingnan natin yung tibay ng China dito, no? Ito talaga. Alam na, si Hitler, diba noon? Alam nyo na yung history niyan. Hindi na natin kailangan pang talakayin pa ng mas malalim kung anong history ng Germany. Pero masasabi po talaga natin, itong bansang to talaga ay may napatunayan na din pagdating sa mga ganong galawan. Sa tingin nyo, comment down below. Pag dumaan sila ng Taiwan Strait, haharasin kaya sila ng China? Magkakaalaman yan pag dumaan na po dyan ng Germany sa Taiwan Strait. Tila inahamon ng Germany ang China. Ayan na. In fact, mga kahistoryador, gagawa ito ng kasaysayan dahil ang ganitong hakbang ay tiyak na magdudulot ng tensyon sa Beijing. Tama. Habang ang US at iba pang bansa tulad ng Canada ay nagpadala ng mga barkong pandigma sa Taiwan Strait nitong mga nakaraang linggo. Isipin nyo, no, kuyog talaga sila. Ayaw naman kasi nila magdeklara ng gera kung talagang gusto nila ng gera, eh, no? Ang yabang-yabang. Yabang-yabang ng China. Pero hindi naman magdeklara ng gera. Alam kasi nila talaga ni Xi Jinping yung kahihinatnan. At alam nila yung kasasapitin nila talaga. Siguro nagdadalawang isip din talaga eh. At talaga pinag-iisipan niya rin talaga mabuti. Bago siya gumawa ng anumang hakbang. Kasi ito na nga, no, Germany na yan. Talagang meron talagang napatunayan na yan pagdating po sa mga ganyang bagay. Ang pagdaan ng German Navy ay magiging kauna-unahan mula noong 2002. Ipinahayag ni Rear Admiral Axel Schulz na ang desisyon ay hindi pa natatapos at ang lagay ng panahon ay maaaring makaapekto sa kanilang plano. Ayon pa sa kanya, pinapakita namin ang aming bandila dito upang ipakita ang aming suporta sa mga kaalyado at ang aming pangako sa mga patakaran. Bago ang kanilang posibleng pagdaan, ang frigate Baden-Württemberg at ang replenishment ship na Frankfurt am Main ay magtatangkang tumawid sa Tokyo at South Korea. Karapat-dapat na po talaga na may magsuwete sa China, no, sa ginagawa niya dyan sa West Philippines. Hindi na po kasi makatao. Lahat na lang po ay ginagawa nila ng hindi maganda. Particularly tayo, sa atin sila talaga pinakamainit. Kasi alam kasi nila na ang bansa natin ay hindi papalag. Mulat sa pool kasi hindi po kasi tayo pumapalag. Kaya doon po talaga sila na nagkaka-interest na ganyan-ganyanin. Kasi lahat ng bansang to, hindi naman pumapalag yung gobyerno nito eh. Kahit anong gawin natin dito, diplomasya pa rin yung ani ng bansang yan. Ganun yung nasa isip niya ni Xi Jinping, no, sa Pilipinas. Kaya wala na po tayong magagawa kundi talagang pumalag na po talaga. Sana lang magbago ang mga panahon, no, at talagang magkaroon ng magandang desisyon ang ating gobyerno dahil hindi na po talaga maganda sa mata at sa pakiramdam nating mga Pilipino ang ginagawa sa atin ng China mulat sa pool hanggang ngayon. At makikilahok sa mga ehersisyo kasama ang iba pang mga bansa. Ngunit ang mga pangyayari sa rehiyon ay hindi simpleng usapan lamang. Sa nakalipas na 4 na taon, pinalakas ng militar ng Beijing ang kanilang mga aktibidad sa makitid na kipot na ito na nagdudulot ng pangamba sa mga kanlurang bansa. Ang Germany na may malaking interes sa kalakalan sa China at Taiwan ay nagiging mas aktibo sa pagpapalakas ng kanilang presensya sa rehiyon. Kaya't ang tanong ngayon mga kahistoryador, ano ang magiging reaksyon ng China sa pagdaan ng mga barkong Aleman? Yan ang aantayin natin. Kasi Germany na po talaga yan. Meron ng history yan. Hindi basta-bastang bansa yan. Kaya na pag nakanti mo talaga, dudumugin ka talaga niyan. Hindi yan basta-bastang bansa. Ang mga barko ay inaasahang mahigpit na susubaybayan at maaring makatagpo ng mga Chinese naval vessels na nagbabantay sa kanilang daan. Sa huli, sa kabila ng mga hamon at tensyon sa rehiyon, ang mga kaalyadong bansa ay nagpakita
ng matibay na pagkakaisa sa kanilang presensya sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sana talaga magdesisyon ng napakaganda ang ating gobyerno ukol dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Total sobrang dami pong bansa na ngayon ang sumusuporta sa atin. Hindi naman po sa sumasandal tayo sa mga bansang yan, no? Pero real talk po, hindi po talaga natin kaya ang China kung one-on-one lang ang usapan. Huwag na po tayong magyabang o kung ano man. Yung ego natin na pride natin, no, iisang tabi na po natin yun. Kasi hindi talaga natin kakayanin ng one-on-one ng China. Kitang-kita naman talaga natin hanggang ngayon at sinabi na rin nila, no, hindi sila titigil sa ginagawa nila na yan sa atin, sa mga barko natin kung talagang magdidire-diretso ang ating paglalayag dyan. Mismong ating teritoryo, hindi na po tayo makapaglayag ng malaya. Tandaan natin yan na noon pa ginaganyan na tayo ng China at nawiwili na po sila. Sana po mag-desisyon po na maganda dito ang ating gobyerno at magpasama na po tayo sa mga kaaldado ng ating bansa. Sa tingin ko po yun na lang po talaga ang last resort, ang huling-huling paraan para lumayas po dyan ang mga Chinese sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. At ang mga insidente sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China ay tila nagbigay diin sa pangangailangan para sa mas malawak na suporta mula sa mga kaalyado. Ngayon, ang pagdating ng mga German warship ay nagdadala ng bagong pag-asa at pag-aalala na nag-uudyok sa tanong na ito na ba ang simula ng mas malalim na pakikilahok ng mga kanlurang bansa sa mga pinagtatalunang karagatan? Tipin niya sinabi ni historiador, no? Pag-asa at pag-aalala. Kasi alam niya rin yung kalibre ng Germany. Hindi na po natin kailangan pang i-memorize. Alam po natin ang kakayanan ng Germany pagdating po sa mga ganyang bagay. Kaya dalawa po talaga yan, no? Pag-asa natin at pwede rin tayo mag-alala dahil baka yan ang pagmulan na po talaga ng kinatatakutan nating wag naman sana magsimula. Hindi ko lang po pwedeng banggitin po dito. Mari-restrict po tayo. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang tungkol sa militar, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng mga ugnayang diplomatiko at pangkalakalan at seguridad ng buong rehiyon. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? Huwag ka nang mahiya at i-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Ayun lang po, no, ating nagawa ng reaction ng napakagandang video na to ni historiador. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. At huwag mo rin po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung gusto mo ating reaction video and comment down below kung anong saloobin mo sa napanood natin. Nagiging pag-asa o mag-aalala po ba tayo pag dumating na po ang Germany dito po sa atin sa Taiwan Strait at dyan po sa West Philippine Sea? Comment down below. Until next time po, mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.